alagaan yung mami namin. Kaya salamat, Direk. Just know that you have family in us. So, let me introduce, parang ako na yung eulogy eh. Siyempre, hindi ba? Di ba? Wala pa tayo dun eh. Pero, Direk Adolf. Tama naman ang tawag ko. Direk Adolf. Magandang gabi po. Actually, sabi ko nga kay Mr. Director po ako, hindi po ako dapat nagsasalita. Pero sige po, subukan ko po. Naalala ko po kasi noon paghapon, at diba lagi po kami pinapatulog dahil kailangan matulog ka para tumangkad ka. So, dalawang artista lang po ang pinapayagan ako ng nanay ko naman na hindi matulog. Pag pelikula po ni Ate Gay at saka ni Lolita Rodriguez. Kaya doon ko po unang nakita si Ate Gay. Nung nabigyan po ako ng pagkakataon na mag-direct, nakatanggap po kami ng tawag noon nung bumalik po siya galing Amerika para sabi niya po gusto niya pong gumawa ng pelikula kaya may sinulat po kami sa kanyang material pero hindi po natuloy yung proyekto na yun. Akala niya po magtatampok kami sa kanya pero sabi ko po sa kanya ng Ate Gay kung may darating pong project at para po talaga sa atin matutuloy po tayo. So hanggang ngayon po iniisip ko siguro naka-anim po kaming pelikula na magkasama hanggang sa ang huli nga po yung ginawa namin yung isang taon. Iniisip ko po na siguro bakit po ganun si Ate Gay dahil tuwing nagtatrabaho po kami, madalas tinatanong ko po sa kanya yung proseso niya bilang isang artista, kung paano niya nagagawa yung isang eksena na sa pamamagitan lang po ng hindi masyadong paggalaw o kahit minsan nga lang po sa mata lang na na-express niya yung kanyang emosyon. Sabi niya po, tinitingnan lang niya yung paligid at tinadamdam lang niya yung eksena. So, simula po noon, lagi ko sinasabi sa kanya na mas gusto ko po yung mga pelikulang ginagawa niya noon na nararamdaman lang ng isang eksena na kahit hindi po siya masyadong nagsasalita, ginagamit lang po niya yung kanyang mga mata. Pero alam na po nating lahat na magaling siyang artista. Pero sa kabilang banda po, ang ilan sa mga hindi ko makakalimutan nung ito pong huli, nag-shoot po kami ng Pieta sa may Arayat, Pampanga, sa may Mount Arayat. Nung umaga po, medyo hindi masama yung kanyang pakiramdam kaya sabi namin magpahinga po muna siya. So nakaupo po siya sa isang gilid. Tapos siguro po mga after 1 hour, bigla po akong pinatawag nung kasama niya. So sabi ko, akala ko po kung anong nangyari kay Ate Gay. Sabi niya, Direk, pwede ba tayo magpapalit ng tag 100 pesos? Sabi ko, Ate Gay, bakit po? Sabi niya, basta. Tapos nakangiti lang siya. So alam ko na po kung bakit. So nakita ko po doon sa kabilang banda nung location namin. Siguro po may mga 50 bata na nanonood sa kanya. So kahit po mahina yung kalagayan niya noon, nakaupo lang siya at medyo hirap huminga. Nakita ko po sa mukha niya kung gaano siya kasaya nung nakita niya yung mga bata. So nawala po yung pagod niya. Pumunta po siya doon sa mga bata. Tapos isa-isa niya pong binigyan ng taga 100. So sabi ko, siguro po talaga si Ate Gay yung source of strength niya talaga at saka ay yung mga fans. Kasi kapag nakakita po siya ng kanyang mga tagahanga, sabi niya nga po sa akin na hayaan mo lang sila dire kahit nung kung may COVID, lapitan po ng lapitan sa kanya yung mga fans at gusto niya po isa-isa yung pa rin puntahan. So siguro po ang masasabi ko lang po ay siguro po nakikita nila talaga kay Ate Gay yung sarili nila kaya siya po ang naging aspiration nila bilang tao dahil kung si Ate Gay po natupad yung mga pangarap niya simula po nung nagtitinda siya ng tubig sa may train hanggang sa narating po niya yung tugatog ng tagumpay, hindi po siya nagbago at hanggang ngayon po may mga bagay-bagay minsan na kahit nandiyan na yung susuot niya, nandiyan na yung makeup artist niya, sasabihin niya, hindi direct ganito na lang po isusuot ko. Ayoko nang masyadong maraming So yun po, siguro ang magandang alaala at saka siguro po lesson na pwedeng ma-impart natin kay katulad ng sinabi ni Ms. Dot is yung you pay it forward. Kung ano yung meron ka, i-share mo po sa ibang tao at higit sa lahat, manatili pong nakatapak sa lupa kahit na nasa alapaak na po. Maraming salamat. Thank you.